Hindi New Year's resolution, di naman nangyayari yun, di ba? Hindi na New Year's resolution. January 1, we start on Genesis chapter 1. Yung ganon. So meron tayong Bible reading guide, pwede nyo akong sabayan. Ito po ginagawa ko every year. Na from cover to cover ng Bible, binabasa ko po yan sa isang taon. So isang taon, simula sa Genesis hanggang Revelation. So pwede nyo akong sabayan. Na gumagawa ako ng Bible reading guide, pinopost ko po yan. So susundan mo lang yung kuminsan 2 chapters, kuminsan 3 chapters, and then i-check mo lang. At kapag sinunod mo yon, by December, tapos mo yan. At napakaganda po, believe me. So ito yung walang shortcut. Kailangan natin malaman ng sasabihin ng Diyos for every particular day. So again, by the grace of God, tuloy natin yung Book of Acts natin. Last time, yung regalo ng Diyos kay Lydia, remember? Ito yung tunay na kalayaan. Ang tunay na kalayaan kay Jesus lamang. Ang tunay na doktor, si Jesus lamang. Ang nakita niyo yung nangyari sa akin. Hindi ako nadala ng ospital kasi wala nang dugo yung heart ko. So, ang advice ng doktor sa akin, gayahin nyo to. Wala nang dugo yung heart ko. Ang pressure ko is, 60/47. Na wala nang dugo. So, tawag ang doktor ko, sabi niya, higa ka pastor, itaas mo yung paa mo, 3 unan. Para yung dugo sa paa mo pupunta sa puso mo. At salamat sa Diyos, alam ko gawa ng Diyos yon. Kasi kung dadalhin mo ako sa ospital, malamang dead on arrival kung sakali or comatose na kasi wala nang dugo yung puso. Something na pwede nating pasalamatan sa Diyos ginagawa niya. So si Lydia, the same. Nakalaya siya. Nandun yung gusto niya magsimba, gusto niya makilala ang Diyos, pero hindi nangyari, di ba? Nangyari na lang nung marinig niya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostles ni Jesus. The same sa atin. The same sa atin. Na kung hindi bubuksan ng Diyos ang puso mo, lahat ng sasabihin kong ito, in 48 hours, makakalimutan mo. So kailangan na kahit ikaw, Panginoon, buksan mo po yung puso ko. Gusto ko pong makapag-connect po sa iyo. At ito yung possible na mangyari. At sa Kanya, ang tunay na regalo ng Diyos sa Kanya, of course, yung kaligtasan. And then, kalakip na nun, yung kalayaan sa maraming bagay na pinaghihirapan niya. And then, nakita natin si Lydia, ganito yung puso natin, naghahangad siyang makilala niya ang Diyos. Parang dito, ngayon, kung meron kang desire na makilala mo ang Diyos, alam mo, excited kang makinig. Kasi alam mo, kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ko. Instrumento lamang niya ako. So, nandun yung kahangaran, and then nakinig siya. And then naniwala siya. Ang kasunod niyan, di ba? Sumunod siya. Ang kasunod ng pagsunod, siya ay nagpapatuloy. At dito siya mamumunga talaga. And then sa itong maga, ito yung pag-aaralan natin. Inaliping babaes, Acts 16, verse 16 hanggang 18. Susundan natin yung last week. Tayo po'y pwedeng tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos. At sabay-sabay natin siyang basahin. 16, isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panguhula. Sinundan-sundan niya kami, ni na Pablo, at sumigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng katas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon din lumabas ang Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin. At salamat po, pinaghanda mo po kami itong temple mo, yung ECF Center, para pwede po kaming comfortably mag-ipon-ipon, makinig, at malaman po yung plano mo po, hindi lang po sa araw na ito, kundi sa mga darating na araw. Pero Panginoon, kung di mo po kami tutulungan, hindi po talaga namin ito tunay na maintindihan. At kung di mo po ididikit ang yung salita sa puso't isipan po namin, maya-maya lang po, Diyos, makakalimutan na namin ito. Kaya hinihiling po namin yung habag mo. Kumilos ka po sa bawat isa po sa amin. Abutin mo po ang bawat espiritu po namin nang tungkol sa salita mo, salitang katotohanan, katotohanan nagpapalaya, katotohanan nagbibigay po ng pag-asa. Kahit na po yung katotohanan
ang nagpapagaling po ng karamdaman. Salamat po, Diyos. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, alisin mo po yung distraction. Gusto po naming tumingin sa iyo, makita ka po namin. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. Dito sa kwento natin, sinimulan last week, merong dalawang babae, di ba? Yung isang babae, yung pinalaya. Si Lydia yon. Itong isang babae naman, itong inaalipin. Ito yung dalawang babae na hindi lang sa mundo sa ministry, napaka-importante po nung mga babae. O tingnan mo yung katabi mo. Pag babae yan, napaka-importante mo, kamo. O sabihin mo rin, pag lalaki yan, importante ka rin, kamo. So ito yon na ever since ginagamit ng Diyos yan, kayong mga babae, kasi pinapag-usapan nga namin alam mo yung pagpapaganda rito sa temple. Of course, ako parating nandito, di ba? Merong parati ding nandito. Pero kahit anong gawin namin, parang hindi ako kontento, pero subukan mong pagawa sa babae yan. Parang dinaanan lang niya. Maganda, di ba? So, you are gifted. At sa simbahan, gano'n din po. Kaya sa pagkain natin, babae yan. Yung naglalaban natin, kaya lang, yung ibang naglalaban natin, hindi ko pinapalandamit ko Kasi gano'n ng gano'n, no? Tapos yung t-shirt ko, nakaganon na, So anyway, lahat tayo merong important role sa Panginoon. So wag mong mamalaitin ang sarili mo. Merong kang mission sa mundo at ito yung magiging source ng kaligayahan natin pag nagawa natin. So dalawang babae, last week yung babaeng si Lydia, at itong babaeng ito hindi sa pinangalanan sa Bible. Pero yung binasa natin kanina, hindi rin sinabi kung ligtas to. At yung kung ligtas to, sasabihin sa Bible, pero wala Parang duman lang siya, pero meron tayong matututunang aral sa kwento niya. So isang inalipin at pinalaya. Si pinalaya si Lydia, di ba? That was last week. Ngayong umaga, itong babae, actually teenager siya. Bata pa itong babaeng to, inalipin. So yung kwento natin, again, ang sabi ng Panginoon, gusto niya makarating sa dulo ng mundo ang kanyang mensahe. Nandito na tayo di ba, pumunta na sila dyan sa Troas, and then sa Europe na, hindi ko lang makuha ng map. Pero sa Europe na, bakit sa Europe? Kasi hanggang ngayon naman diyan ang pinakasentro ng sabihin natin Catholicism, sentro ng spiritual So yan ang gusto nilang abutin kasi para malaman nila yung katotohanan. Parang tayo. Nandito ka kasi inabot ka ng Diyos. Hindi tayo may pagmamalaki nandito kasi gusto ko, no, hindi po. Kung hindi tayo tinulungan ng Diyos, wala tayo dito. The fact na nandito ka, ibig sabihin, may ginawa ang Diyos sa iyo at meron siyang plano at sana ito mapuno yung puso mo ng anticipation o pag-asa. Tinawag ko ng Diyos for a good purpose at sana ito magbigay sa inyong excitement. So dito sila, nakita natin yung gusto nilang pumunta ng pumunta ng Asia, nakita yung Asia. Pero 'di ba, pinigilan sila ng banal na spirito So the same sa buhay natin. Kung magpapapigil ka lang, maganda yung resulta, tama? Kahit sa mga anak, kung nagpapigil ka lang sa nanay mo, tatay mo, baka nangyari yung magandang plano sana. The same sa Panginoon. Hanggang ngayon po, kahit Kristiyano tayo, kung hindi tayo makikinig sa Diyos, hindi tayo susunod sa Kanya, hindi mangyayari. Nung inatake ako, nandyan ang sasakyan ni Jadjan sa baba. Madali akong dalhin sa ospital. Pero ginabi ng doktor ko, higa ka lang. Hindi ka pwedeng galawin. Kasi pagdating mo sa ospital, maya-maya, dead on arrival ka na kasi wala nang dugo yung puso mo. Nandiyan po yan si Janjan na yun, nakaabang siya. Anytime dadali niya ako sa ospital. Pero iba yung plano ng Diyos. Kung ako, siyempre natatakot ako, gusto ko na pumunta ng ospital. Pero anong susundin ko? Yung tao o ang Diyos? The same na pwede nating pag-aralan sa buhay natin. So dito, the same. Ang gusto ng Diyos, doon sila pupunta sa Europe at specifically sa Italy. Kaya lang sabi niya, kung pabayagan pa sila ng Diyos na dadaan dito sa Asia Minor na yan, na later on, babalik sila dyan. Pero sabi ng Diyos, hindi ngayon. Hindi ngayon. So nakinig sila,
para makarating sila ng Italy kasi nandun yung mga great philosophers, sila Plato, mga ganyan na nababasa nyo sa libro, di ba? At ito yung gustong bahaginan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sinunod nila the same. Kasi kung tayo, halimbawa, dito sila nagsimula, di ba, sa Antioch dito na lang tayo. Ba't pa tayo gagastos na pamasahe? So makikita mo po yung plano ng Diyos sa plano natin parating magkaiba siya. Pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin magkaiba siya. At kapag pinili natin sumunod sa Diyos, mangyayari po yung maganda niyang kalooban. Kaya salamat sa Panginoon. Then pinigilan sila ng Holy Spirit ang sa ating ginagawa ng Diyos ngayon to. Tama? Kaya lang, natural natin yung yung coconut. parang natural natin, meron tayong coconut, medyo matigas kung minsan, di ba? Kaya mangyayari pa rin yung plano ng Diyos. Ano nangyayari? Madi-delay. Matatagalan. Halimbawa, malakas ka pa ngayon. Malakas ka pa, di ba? Tapos sinasabi ng Diyos, lahat tayo, tinawag tayo. Missionary kayo, Lahat tayo missionary. Anong utos ng Diyos from the beginning? Sabi niya, ipagpapatuloy natin kung ano mas sinimulan ni Jesus. And then, tayo, blessing, di ba? Lalo ngayon, malamig, di ba? Sarap-sarap magitaya sa TV, di ba? Sa higaan. Okay lang yon. Pero pag hindi ka sumunod ngayon, tapos, parang ako, mahina na. Paano pa ako pupunta sa bundok? The same kila Pablo, di ba? May sakit na siya, kaya hindi sumama si John Mark. Paano sila pupunta doon sa antas-tas na bundok, kaya mas may sakit na nga siya? So siya sumuko, pero nangyari pa rin later on, ang plano ng Diyos, kaya lang sayang yung late. Sayang yung time na sayang. Parang sa atin ngayon, kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo ngayon, gawin mo na. Di ba yung matagal mo nang hindi pinapatawad, patawarin mo na, patatawarin mo rin lang yun eh. Tapos yung hindi mo binabati, di ba, kasi galit ka sa kanya, batiin mo na. Tapos yung nakikita mo sa simbahan, pag galit siya, nakita ko kanina si Brother Romy, na pinupuri ang Diyos sa kanya, nilapitan niya si Ernie. Napakaganda po, kapatid yon yung ganon. Na meron silang konting friction, hindi ko kukwento, baka mamaya marites pa nyo sa labas. So na lang. Pero nakita ko doon yung kapakumbabaan niya na nilapitan pa niya. Sana, Ernie, matandaan mo yon. Ito kapatid mo kay Kristo. Tayo magkakapatid tayo kay Kristo. Nangingibabaw yung pagmamahal, yung respeto. At ito sana yung magiging parang label ng ECF na magkakapatid yan kay Kristo. So ito, paminsan-minsan magpapigil ka. Kahit sa magulang mo, kuminsan magpapigil ka at maganda yung hangarin ng magulang mo. And then John 8:36, sabayan niyo ako. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging malaya. Yung anak na yun si Jesus. So si Jesus lang talaga ang tunay na magpapalaya sa atin. Si Jesus ang talagang pwede lang magbayad o magpatawad ng kasalanan natin. Again, siya din ang pwedeng magparusa. Siya din ang may kapangyarihan para itapon tayo sa impyerno. So yung anak na yan ay si Jesus. Ang tunay na kalayaan ay through Jesus only. And then sabi niya sa walang ibang kalayaan kundi kay Jesus. Remember si Lydia, last lesson natin. Di ba, inahanap niya ang Panginoon, gusto niya makilala, pero hindi pa panahon. Gumawa ng pagkakataon ng Diyos, di ba? And then pinalaya siya. Remember si Cornelio, the same. Si Cornelio, pinuno siya ng pamahalaan, di ba? Meron siya magandang posisyon, mayaman, respetado, pero maka-Diyos siya, pero hindi pa siya ligtas. Kasi marami yung alam mo yung nakakatakot sa akin as a missionary. Kaya ako nag-iingat. Kaya ako pinipilit ipaliwanag ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, kahit na boring kung minsan. Alam niyo po kung ano yung nakakatakot? Yung sa pagkakamali ko o pagkukulang ko, akala mo ligtas ka pero hindi pala. Naku yung punto ko? Naakala mo dahil nagsisimba ka, meron kang perfect attendance, ay ligtas ka na. Naakala mo kung nagbibigay ka ng tulong, naglilingkod ka sa mga mahirap, ligtas ka na. Again, pinag-aaralan, not hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa kung bakit tayo naliligtas, hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, kundi sa kay Jesus lamang. Kaya ito yung nakakatakot. Kaya sabi si Cornelio,
Gusto niyang maligtas, gusto niya makilala ang Panginoon, pero hindi niya alam. Kulang pa. Kasi alam mo, kung tunay na ligtas ka, ikaw mismo sa puso mo, meron kang una, kakontentuhan, kapayapaan, kagalakan, walang kondisyon po yun. Na kahit nagpuputo ka ng 24, hindi diretso tulog mo, pero nakatulog ka pa rin because you have the peace of God. So siya, ano nangyari? Nagbigay ng pangitain ng Panginoon, di ba? Ipasundo mo yung messenger ko, sabi ng Espiritu. So pinasundo sila Peter. Si Peter naman, nagbigay din pangitain ng Panginoon. Sabi kay Peter, may susundo dito, isang hentil. Di ba nakakatakot ang mga hentil eh? Kasi kalaban ng mga Hudyo eh. Mga ano yan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga pagano, mga ganyan. Pero sabi niya, huwag kang matakot, sumama ka sa Kanya. At ipahayag mo yung salita ko sa Kanya. So pumunta si Peter kay Cornelio at nalaman niya yung magandang balita ng kaligtasan. At doon lang siya naligtas. Ito maka-Diyos na tao ito eh. The same kay yung taga-Ethiopia, di ba? Ang layo-layo ng bahay niya sa Ethiopia, ang layo from Jerusalem. Libu-libong kilometro yon. Pero dahil mayaman siya, meron siyang kariwahe, meron siyang driver, ilang araw siya nagbibiyahe, wala pa namang highway, di ba? Pero pupunta siya ng Jerusalem para mag-worship. Pero hindi pa siya ligtas. Kaya pag uwi niya, katatapos lang mag-worship sa temple, nagbabasa pa rin siya sa karwahe. Nagbabasa siya. Ang binabasa niya yung Book of Isaiah. O tapos, inutusan ng Diyos itong propeta niya. Si Philip, sabi niya, Philip, ipaliwanag mo sa kanya yung salita ng Diyos. O si Philip naman, ako hanggang ngayon na-amaze ako eh. Di ba ang bilis-bilis ng karwahe? Si Philip naman takbo siya. Sabi ko, ang bilis ni Philip oh. O tapos, nandito yung karwahe, nandito si Philip. Sabi ni Philip dito sa pinunang Ethiopia, kaibigan, naintindihan mo ba binabasa mo? Hindi nga eh, sabi niya. Kung wala magpapaliwanag sa akin, paano ko ito maintindihan? Eventually, pinasakay siya sa karwahe, nagbibiyahe sila, then in-explain niya, si Jesus yan, ang tagabayad ng ating kasalanan. Naintindihan niya. And then of course, ang Panginoon, dahil utos niya yun, gumawa siya ng miracle, di ba? Nasa disyerto ang dinadaanan nila, biglang may nakita siyang tubig. Uy, tubig, sabi niya. Ano pa ang pipigil sa akin para ako'y magpabautismo? Isang ebidensya na ikaw ay tunay na mananampalataya, ang kasunod po nun, pagsunod, di ba? Isa sa mga utos ng Diyos, sabi niya, pagsisihan mo, talikuran mo yung kasalanan at ikaw ay magpabautismo. Isang evidence na ikaw ay tunay na gustong manampalataya sa Panginoon. So ito mga ito, the same. Hanggang ngayon, the same po sa atin. At kung nandyan ka man sa mga kwentong yan, sana bago pumasok yung 2026, mag-decide ka. Maraming tao ayaw mag-commit. Alam mo yung gusto, yung safe, dito lang sa gitna, hindi po pwede eh. Hindi pwede sa taas, hindi pwede sa baba, hindi pwede sa gitna. Pipili ka. Jesus o enemy of Jesus. Langit o impyerno. Wala pong gitna, walang gilid. Choice mo lang yun. Hindi siya, kaya lang mahirap talaga. Lalo nang naririnig mo, Pastor, kaya ayaw kong pumunta kay Jesus. Ang daming bawal. Bakit pinagbabawal ni Jesus yon? Para sa kabutihan ko, para sa kabutihan mo. Hindi para malungkot ka. Kapag natsyempuhan mo o natumbok mo yung buhay kay Jesus, ito po yung tunay. Hindi mo palang nalalaman kasi hindi mo pa sinubukan. Yung sabi nila na luto ng langit, hindi mo pa nararanasan. Only when you decide, punta na ako sa side ni Jesus, that's the only time na mararanasan mo. Tayo sigurado, di ba? Nakita mo kung bakit maraming Diyos-Diyosan dito sa bansa natin? Di ba? Alam niyo natin yon. Gumawa ako ng Diyos o bumili ako. Kapag mayaman ako, malaki yung mabibili ko eh. Pag mahirap lang ako, maliit lang, di ba? Oo, kung mayaman ako, may mga alahas pa yan, di ba? And then, okay, bumili ako. Then, ginawa ko yung role ko na Diyos ko siya. Wala nangyari, di ba? Kahit anong prayer ko, wala nangyari. So, may nakita naman ko isang Diyos. May pera ako, bumili na naman ako. Dinagdag ko. So, pray ako, offering ako, sindi ako ng kandila, lahat-lahat. Pero alam natin yung totoo, di ba?
Walang mangyayari, di ba? So wala nangyari. And then another God na naman, ito po yun. Ito po yung buong mundo the same. Because that's not the real God. Kahit anong gawin mo, walang magagawa yon. Pero the moment na nakilala mo ang tunay na Diyos, hindi mo na kailangan ng mga yon. Hindi mo na kailangan mga yon. Kaya nagpapasalamat ako kay Pope Leo XIV. Yung nangyaring bagyo sa Cebu ba yun? Nag-declare siya. Ang sabi niya, Mary is not co-redemptrix ni Jesus. Sabi ko, diretso yun sana ng na si Mary hindi siya tagapagligtas. Is a chosen woman, favored by God. Talagang malapit sa Diyos, pinili ng Diyos na bukod tangi. But again, hindi siya Diyos. And Pope Leo XIV, dineclare niya ito. Ang inaasahan ko, alam mo, pinagpipray ko, it's not about religion, tama? Religion will not save you It's about having relationship. Marami po akong kaibigan, mga kapatid ko, hanggang ngayon, Catholic sila. Pero importante, malaman nila yung katotohanan na only Jesus ang Savior. Okay lang, doon ka sa Catholicism, no problem doon. Pero alam mo yung boundaries mo. Only Jesus saves. Hindi pwedeng Jesus plus. Hindi rin pwedeng walang Jesus. So ito sana yung ma-realize ng Vatican para naman makalaya ang mga tao. At ang tunay nagpapalaya, yung katotohanan. At ang katotohanan, sinabi ni Jesus I am the way, I am the truth. Ito yun So there's no other source ng truth kundi si Jesus. Kaya ito sana makita natin ngayong umaga. And then malaman ang katotohanan, isang karapatan ng bawat nilalang na tao. At ito, importante po yung role ko, importante yung role ninyo. Now, when you learn the truth, narinig mo yung katotohanan, huwag tayong maging makasarili. And then, ipahayag natin ito katotohanan. Katotohanan nagpapalaya. And then, katotohanan nagpapalaya, and si Jesus lamang yan. Lahat yan, importante yan. Lahat yung mga si St. Peter, St. Joseph, si Mary, lahat yan, importante yan. But there's only one God. And remember, from the Ten Commandments, sinabi na ng Diyos I am a jealous God. Ayaw kong sasamba ka ng sinamang Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. So it's as simple as that So, bigyan natin yung respeto natin, pero ang Diyos, seloso siya lang yung dapat sambahin at siya lamang yung resource ng katotohanan, si Jesus, kung bakit siya nagkatawang tao. Espiritu ang Diyos, di ba? Kung bakit siya nagkatawang tao, kasi there should be shedding of blood para mabayaran o maugasan yung kasalanan natin. And napaka-simple lang nun. And then binuksan ng Diyos, sa kwento natin yan, makikita mo, hindi sila ang nagbukas ng puso nila. Ako, guilty po ako dito nung bago akong Kristiyano. Ang pinaka-passion ko to share the gospel. Evangelism po talaga yung, pag nasakyan ko sa taxi yan, sharean ko yung driver, makasakay ako sa aeroplano, nagpipray ako yung katabi ko, masharean ko ng gospel. Pero yung unang turo sa akin, mali. Saka ako na lang nalaman. Sa mga sabi ko, Panginoon, binubuksan ko po ang puso ko. Alam ko narinig nyo na ito, di ba? Binubuksan ko pong puso ko at inimbitahan po kita para pumasok ka po sa puso ko, manirahan ka po sa puso ko. Mali! Sino ako para makaya kong buksan ang puso ko? And on later, narito ko, si God lang ang pwedeng magbukas ng puso ko, ng puso mo. So, ang prayer ko dapat, Panginoon, buksan mo nga po ang puso ko para yung salita mo nga po makapasok dito. At pag nakapasok po dito, ang prayer ko, Panginoon, idikit mo nga po yung salita mo rito para hindi po maagaw ng kaaway. Ito yon. Ito yon na, imagine mo, Kristiyano ko puro mali at pinamuhay ko at sana patawarin ako ng mga taong tinuruan kong manalangin. O ganito pag sinare ko yung gospel, gusto mo maging anak ng Diyos? Opo, hindi pa ako pastor noon. Gusto mong magkaroon ng kaligtasan? Opo. And then, sumunod ka sa akin. Ganun ang prayer ko. O sabihin mo, Panginoon, patawarin mo po ako sa kasalanan ko. Panginoon, magmula po ngayon, gusto ko po, ikaw na po yung Panginoon ko tagapagligtas. Binubuksan ko pong puso ko, inimbitahin po kita pumasok sa puso ko. It's a wrong prayer. And later ko nang nalaman. At alam ko, lahat tayo the same. Tama? Nagkakasala tayo. But God will give us another chance. Pag binigay yung another chance na yon, pahalagahan mo.
i-treasure mo yon. Kaya sabi niya, ang Bible, para siyang kasing sarap ng pulot, pukyutan. And then 15, sabayin niyo ako. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, sabi niya dito sa last week natin, i-connect natin, tumuloy ka po sa bahay natin. So isang ebidensya na ikaw ay tunay na mananampalataya, yung pagsunod sa Kanya, sabi ng Panginoon, pagsisihan mo, talikuran mo kasalanan mo, at ikaw ay magpabautismo. And then dito, si Lydia ito, isang ebidensya, kaya masasabi natin na ligtas siya, na pinalaya siya ng Diyos kasi sumunod siya doon sa utos ng Diyos. At ang sabi niya, kung tunay na Kristiyano ako, o tunay na ako, likod ako ng Panginoon, sana sa bahay po kayo tumuloy. Ito yung tinatawag nilang hospitality, di ba? Tayo ang Pilipino na tinagurian pinaka-hospitable na tao. Meron pa bang ganon na, nakita ko yun kapag may bisita, ang mga bisita mo nandun sa kwarto, tapos kayo nasa sala. Meron pang ganon. O di ba? O tapos kung minsan, di ba yung nanay mo, meron kayo yung istante na nandun yung mga mamahaling plato na hindi nyo ginagamit everyday. Pero pag dumating ang bisita, lumalabas yun. Tapos ito yung pinapagamit niya, di ba? Tapos pagkatapos ng bisita, balik na naman doon sa gano'n, di ba? So, because that is biblical, hospitable tayo. Because gift ng Panginoon yon. Pero doon sa ang tunay na hospitality, of course, pinapatuloy mo sa bahay mo. Pero sa ngayon, mga Christians lang. Hindi naman siguro, pwede Christian, kapatid mo sa pananampalataya. Kasi ngayon, pag pinatuloy mo yung di mo kilala, ewan ko, anong mangyayari sa'yo, anong mangyayari sa bahay mo, di ba? So, mukhang hindi na pwede yung ganong klaseng, Pero sa Kristiyano, yon, welcome. Si Brother Willie, sabi ko, welcome ka dito, kung gusto mong dito. Kaya lang, huwag ka magpaampun sa akin, kasi, yung mga ganon ba? So, lahat tayo, kapag family, madaling express yung hospitality. Again, ang meaning ng hospitality, ano ito? Ang meaning ng hospitality, yung pagmamahal sa dayuhan. So, siyempre, kung hindi mo siya kamag-anak, parang dayuhan yan, di ba? Ito yung unang meaning ng hospitality talaga, yung pagmamahal mo sa dayuhan. Kaya nga, yung kultura natin, napakaganda. Yung mga special na kumot mo, di ba, lumalabas pag may bisita ka, ikaw mismo, tinitipid mo, kaya ilang henerasyon na yung kumot, kala mo bago pa rin, di ba? So yung mga gano'n, kasi pagmamahal lalo na sa atin, sa kapatid natin, sa pananampalataya. And then yung utos kasi siya at principle. So ito yung, as a Christian, ito gusto ko tandaan ninyo. Ang pagmamahal natin, hindi man masama, ang pagmamahal natin usually emotion. Pero ang tunay na tinuturo ng Diyos sa atin, okay lang yung emotions kasi nagiging masaya ka, di ba? Pero ang tunay na pagmamahal, you use it as a principle. Ang ibig ko sabihin, anak ko to, kailangan kong mahalin. Anak ko to, kahit magkamali ang kailangan kong patawarin. I'm using the principle. Ngayon, kung emotions ang gagamitin ko, di ba? Anong gagawin ko? Minsan palalayasin ko pa nga yan, tama? Pag emotion ang ginamit mo. Ito yung gusto kong matutunan natin as a Christian. Everything, again, utos ng Diyos yan, tama? Love you, kapati nga yung love your enemy, utos ng Diyos yan. Imagine mo, kaaway mo, mamahalin mo. Brother Romy, ano yon? Yung pinakita niya, yung naalala ko kanina, na in-express niya yung pagmamahal niya, and turo ng Panginoon yon. So yung utos na yon, and then use your principle, ito, kasabay ito. Hindi yung dito lang. Kasi dito lang, kapag may ginawang masama yan, nakalimutan mo yung marami niyang ginawang mabuti, tama? Because you're using your emotion. So even in love, in respect, in ministry, maganda po siyang i-practice araw-araw. Sana New Year na magbago na rin tong clicker ko, no? Ayan mo. 16. Isang araw nang kami papunta sa Pok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo.
dahil sa kanyang panghuhula. Alam na natin ang panghuhula ay kinasusuklaman ng Diyos. Sa panahon ng Old Testament, pinapatay talaga yung mga manghuhula. Kasi ang biblical ng manghuhula, wala nakakaalam sa mangyayari bukas. Ang concern mo, yung ngayon. Huwag mo na rin dalin-dalin yung nakaraan, di mo na mababalik yun eh. Huwag mo na balikan yon. Pero itong present, ito yung tunuturo ng Panginoon. At dito, nakita natin yung panghuhula, nakapanghula siya, totoo talaga. So yan, as a Christian practice, walang horoscope. Kasi panghuhula din yun eh. Walang mga tarot cards, mga panghuhula, walang divination, yung mga, meron pa ba ngayon yung, kapatid, mamaya ka na mag-cellphone. Oo, naiinsulto ako eh. Pinipilit ko magsalita kahit na kababangon ko lang, di ba? So, yun. I-practice natin yon. Kasi kung hindi, parang we are disobeying sa Panginoon. So, yung mga yan, meron totoo yan, totoo talaga yan. Kasi bakit? Anong spiritong nandun? Masamang spirito sa devil yun. Ang devil, meron talaga siyang power. Meron talaga siyang kapangyarihan. Gumawa ng himala, magpagalingan ng karamdaman, meron eh. Kaya niya yon. Kaya lang, ang end nun, papunta sa impyerno yon. So, ba't ka pa magte-take risk? Ang tunay talaga ay si Jesus lamang. Kaya dito panghuhula, alam na natin yan na pinagkakitaan nila, kaya lang ang utos ng Diyos, kailangan makalaya ito. Makalaya sa masamang ng espiritu, pinapagawa ng espiritu. So ang mga ganyan, panghuhula, tarot card, parang imagine mo pagpapahayag sa makademonyong message. Paras din. Kung nag-o-offer ka sa Diyos-Diyosan, di ba? Ano sabi ng Bible? Yung offering mong yon, binibigay mo sa demonyo. Kung ikaw ay naglilingkod, hindi sa tunay na Diyos, ikaw ay naglilingkod sa demonyo. Di ba? And then si Jesus himself, sabi niya, sinusunod mo kasi yung ama mo eh. At ang ama mo ay ama ng kasinungalingan. At sino yung ama ng kasinungalingan? That's the devil eh. Kaya sabi niya, gusto ng Diyos, makawala ka doon. Makawala ka doon sa kasinungalingan ng demonyo. Kaya yung mga yan, mag-ingat kayo. Ang mga yan, yung message na yun, it's from the devil. At ang devil, hindi ka naman niya uutusan, saksakin mo, patayin mo yan. Hindi ganun na eh. Ang devil, papasok siya unti-unti, parang sa simbahan. Parang sa simbahan, papasok yan, kala mo maamong tupa. Na mabait, masunurin, pero sabi ng Panginoon, you test the spirit. Pag hindi mo ka nag-ingat dyan, nandyan yan para yung manggulo sa simbahan. At kuminsan, nagse-separate o nadidivide ang simbahan dahil doon. So, ingat tayo. Kaya lang ako, okay lang. Nandito ka lang, baka sakali marinig mo yung salita ng Diyos, by the power of God, baguhin ka niya. Pwedeng mabago yon. And then 17, sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng katastasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Hindi niya sinalin sarili niya. Nakita niyo kung paano kayo maliligtas. And then sabi niya, kayo din na sinusundan niya kami. Kasi dito natanda na natin, di ba, si Paul, si Silas, si Timothy. Pero nandyan si Luke. Bakit nandyan si Luke? Sabi niya, siya nagsulat niyan eh. Sinusundan niya kami. Si Luke ang nagsulat niya, kaya nandyan siya. Nandyan siya kasama, 4 silang nandyan. Kaya sabi niya, paano kayo maliligtas? At kapag tiningnan mo to, di ba parang sa side siya ng Diyos? Sabi niya, ang mga taong ito'y lingkod ng katastasang Diyos na ipinapayag nila sa inyo kung paano maligtas, di ba? Wala ka makikitang something wrong, tama? So may isip mo pa, ito maka-Diyos itong batang ito. Pero alam mo na sinasaniban ng masamang espiritu, and that's the devil's spirit. Kaya sabi niya, ang demonyo ganito po siya, kahit ngayon, pag hindi ka nag-ingat, yung 10 sasabihin niya, yung 8 tama. Nakakita na kayong ganon? Na yung mga scammer, mga swindler, na hindi, remember, kahit na si Jesus, when Jesus was tempted by the devil, kinokot ng devil yung word of God. So maniniwala ka, maka-Diyos yun eh. So the same po doon sa mga peke.
doon sa mga manlilin lang, yung sasabihin niyang 10, yung 8 dyan tama. Kaya mapapaniwala ka. And then yung 2 hindi tama dyan, may konting ano lang siya. Tinwist niya ng konti. Yun po yung deception. Hindi yung panlilin lang. Ito yung peke. Hindi mo siya parang kala mo tunay, pero peke talaga siya. So ito yung tinuturo niya dito. Kaya mag-ingat kayo sa simbahan, mag-ingat. Ito po yung parati kong pinagpipray. Every day, every moment na maisip ko yung prayer ito. Kasi malinaw sa Bible, yung parable of the wheat and the tares, yung nagtanim sila ng mga magandang binhi, tapos nung tumubo ito, nagtaka yung mga farmers, bakit may mga sukal? So ano sabi nila sa amo nila, ang Diyos yung amo nila? Panginoon, ano pong gusto mong gawin namin? Gusto mo bunutin namin yung mga sukal? Anong sabi ng Diyos doon? Huwag. Hayaan mo silang sabay na lumaki. Pagdating ng oras ng anihan, ipapagapas ko muna yung mga sukal. And then itatali, susunugin. Impyerno yun eh. Then ipapagapas ko yung tunay. Ilalagay ang mga butil sa bodega. Langit po yun. So the same po yung ginagawa ko dito. Na tinutulungan ako ng Diyos, alam ko niloloko mo lang ako. In some cases, ang turo sa akin ng Diyos, hayaan mo lang, turuan mo lang, paglingkuran mo lang, mahalin mo lang. Ginagawa ko po yon. Na pagdating ng araw, pero ako, hindi yung gagantihan siya ng Diyos eh. Ako, ang pinangahawakan ko, baka sakali ngayong araw na to makinig siya. Baka sakali itong araw na to maniwala siya sa Diyos. Di mababago po siya. Ito yung hope ko. Hope ko na hindi masasayang ang pagpunta mo rito. Hindi masasayang. Tiis ka lang. Tiis ka lang na pinapagalitan kita. Tiis ka lang na kumisan inaano kita, pero mangyari magandang kalooban ng Diyos sa'yo. And then 18, last verse natin, marami ng araw nang ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon day, lumabas ang Espiritu. So nakita mo yun dito na nainis. Yung nainis na, merong dalawang yung sana ito'y maging puso din natin, yung dalawang, nagdadalamhati si Pablo. Ibig sabihin na naiinis, hindi niya gusto yung ginagawa ng bata kasi mali nga. Pero nandun yung awa. Nakita niyo? Remember when Jesus fed the 5,000? Ang sabi ng Bible, when Jesus saw the multitude, nung makita niya ni Jesus yung maraming tao, anong naramdaman niya? He felt compassion, naawa siya. Ito sana yung magandang karakter natin as a Kristiyano. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may kakulitan. Pero kung nandito ito po sa puso natin, makakaya natin. Makakaya natin na kahit na anong ugali ngayon yan, nandyan ka, tinabi siya ng Diyos sa'yo, nakilala mo siya, meron kang mission sa Kanya. At ito yung gagamitin mo. Kung ito yung pinaghuhugutan mo, katulad ng puso ni Jesus, makakayanan mo po siya. Parang ako, makakayanan ko, pero of course, bumibigay yung pagkatao ko kuminsan, pero nakakaya mo by the grace of God. Kasi pinaghuhugutan mo, naawa ka sa Kanya. Kasi ikaw nakalis ka na dun eh, tama? Nakalis ka na dun eh. Nakapag-move up ka na, naka-move on ka na, siya hindi pa. So, nandun yung awa sana yung pinaghuhugutan. And then, kaloob ng magpalayas ng masamang espiritu, ito kuminsan parang na-abuse natin ngayon. Di ba? Sa panahon kasi nila, first generation Christians, binigyan talaga sila ng special power. Kasi nandun na si Jesus, pero hindi pa siya nagkatawang tao. Ang tao to si is to, yun eh. So, mahirap silang mapaniwala. So, ginagawa niyang Panginoong, ang Diyos, gumagawa siya ng miracle para maniwala sila. And then, ang ginawa ng Diyos that time, yung mga first generation apostles, sila Pablo, mga yan, binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu. Pero sa generation natin, pwede pa namang gawin ng Diyos, pero medyo hindi na eh. Pwedeng pinag-aralan mo kang hindi na eh. Kasi kung sinasanibang ka ng espiritu, tapos pinag-pray ko na wala yon, di ba? Ang gagawin ng mundo,
yayaman ako, sisikat ako. Ako yung pupuntahan ng tao kasi ang credit mapupunta na sa akin. So most probably hindi na. Pero dito, meron pa silang gift. Pero sa atin, pwede naman gamitin ng Diyos pero baka abusuhin. Mukhang hindi na. Sa first generation Christians lang yon o apostles. Kasi ang apostles, natandaan nyo, ang apostles, remember, kita mo sa Bible, capital A yan. And then, paano siya maging apostle, yung tunay na alagad ng Diyos? Merong qualification, di ba? Ang qualification, nakita niya si Jesus in person. O sino sa atin ang qualified? Wala na, di ba? And then, pangalawang qualification niya, si Jesus mismo ang pumili sa kanya. Dito si pastor eh. So, hindi eh. So, mukhang wala na this time. Kaya, huwag niyo akong tatawagin Apostle Ed, di ba? Pastor Ed lang. So, ito yon. So, sa mga hindi nananampalataya, napapalayas pa ba nila yung demonyo? Sa panahon nila, yes. Pero ngayon, mukhang malabo na. So, ang ginagawa natin ngayon, kapag one-on-one kita, aliba, Pastor, pag-pray mo nga yung nanay ko o ano ko may sakit, ang unang-unang isi-share ay yung word na Jesus. Pag nagniwala yung taong yon, gagaling siya. Tama? Kaya sinasabi sa Bible, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So ito ngayon yung generation natin ngayon. Kung mag-aas ka ng prayer sa akin, outside ka ng ECF, ang unang-unang gagawin ko dapat, i-share ko si Jesus sa iyo. At pag naniwala ka, pwede kang pagalingin ni Jesus. Kasi ako, hindi kita kayang pwedeng pagalingin. Wala akong power na ganon. So ito yung pwede nating i-practice. Kapag kaibigan mo, gusto niyang ipag-pray mo siya kasi alam niya, Kristiyano ka, i-share mo po yung gospel. And then you pray. And then kung yung taong yon naniwala siya, anak siya ng Diyos, tama? Kapag nanalangin yung taong yon, sa ama niyang Diyos na sa langit, hindi ba kayang pagalingin? Kaya niya, tama? So yun, ang first na gagawin mo, you share to Jesus. Kasi kung hindi siya maniniwala kay Jesus, wala akong power para pagalingin siya. So ang gagawin ko, i-share ko si Jesus. Pag naniwala siya, kayang baguhin ni Jesus. Kaya dito, the same. Mga dito, sinong punupuntahan nyo rito kung minsan ginaganon ko sila? Kasi kung pupunta kayo dito, wala kayong relationship with Jesus, sayang lang po. Sayang lang. Kasi when we die, you will go to hell. As simple as that. At kapag buhay ka, hindi ka sasamahan kasi you choose to become enemy of God, tama? Kasi friend of God ka na dapat, anak ka ng Diyos dapat. Pipiliin mo yun, hindi ka pipilitin ng Diyos. Pero ikaw ang pipili nun. Kaya I always sinasuggest na ayusin mo yung relationship mo with God. Ito yung kailangan. Akong may tutulong ko sa iyo, katiting lang. At temporary lang yan. Pero ang Diyos, for eternity yon. Kaya ang role ko lang, mailapit ko kayo sa Diyos. Makilala nyo ang Panginoon. At siya'y pakinggan ninyo, maniwala at sumunod at mangyayari magandang plano niya. Ako po, wala. Instrumento lang ako. Ito lahat ng yan, ano lang yan? Mga pampasaya lang ng Diyos yan. Kung bakit. Yan mga yan, sobra po nung sobra nung Pasko. Kaya lang ayaw ng Diyos, sa akin ayaw ng Diyos yung hoarding. Remember, ang technique ng pagpapala ng Diyos, ito vertical. Itong vertical, yung cross. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos, di ba? Galing sa langit. So, galing sa langit. Lahat ng meron ako galing sa langit. Tapos ako muna. Kaya kapag kabibigay lang sa akin ng tinapay, huwag ka munang iingi, hindi kita bibigyan. Ako muna. Ako muna. And then yung excess doon, kasi charity begins at home, di ba? Pagkatapos ko, yung sobra, ito yon. Extend mo sa kapwa mo. And then, walang tigil. Walang tigil. Nakuha nyo? Kung meron akong hindi ko ginanon yan, nandito lang yan. Ang dami-dami na. Bibigyan pa ba ako ng Diyos? Oh, meron ka pa sabi niya. Kaya nakikita niyo, pag kumakain ka rito, pag inilatag sa mesa, sabi ko, ubusin nyo na yan. Ubusin yan para palitan ng Diyos. O, pag nakita kong walang laman yung rep ko, ano sa tingin mo nararamdaman ko? Excited. Kasi alam mo may parating.
Di ba baligtad? Pag walang laman ng rep mo, baka malungkot ka, wala ka makain. Hindi ako excited ako, may parating. O, hindi pa dumating ang Pasko, hindi namin alam kung paano namin iayos yon kasi punong-puno yung rep. So yung kabutihan ng Panginoon yon, nasa iyo, nasa ating. Gagawin ng Diyos yung gagawin niya, pero gawin mo dapat yung gagawin mo. So ito, sabi niya, kahit hindi mananampalataya, kaya nilang gawa ng miracle. Pero sa generation natin, tandaan mo, wala, instrumento lang tayo. Ibahagi mo si Jesus at si Jesus ang bahala sa taong yon. And then today, ito na nga, today, magkaroon muna ng pananampalataya kay Jesus. Then alam mo, agad-agad na kikilos si Jesus doon. So first, bago mo ipag-pray, share mo yung gospel. Diba? Share mo yung gospel. Ano yung gospel? Sino nakatandaan ng gospel? G-O-S-P-E-L. Dito, lakasan mo. Marinig doon ni Princess. I-share mo kahit ito lang. Narinig niya? Lakas pa. G muna, gospel. Gospel. G, God created us to be with Him. O, our sins separate us from God. S, sins cannot be removed by good works. P, paying the price for sin, Jesus died and rose again. E, everyone who trusts in Jesus has eternal life. L, life with Jesus start now and last forever. O, kahit yan lang. Kahit lang sinare mo si Jesus, pag naniwala yung taong yon, don't worry kung sabihin mo na, ay hindi magaling, don't worry about that. Hindi mo problema yon. Problema ng Diyos yon. Kasi ang problema mo lang, isi-share mo lang yon. Kay Bisaya ka, kay Bulol ka, okay lang yon. But the power of the word, ang bahala ang Diyos doon. So gawin mo lang yon, believe me. At makikita mo yung kamay ng Panginoon. So evangelism, ito yung role natin, na yung nalaman mo rito, hindi pa damihan, is-share mo sa iba, lalo na yung papunta sa kaligtasan. At yun ang kailangan talaga. Ang buong Bible, alam na natin, ang gusto lang ng Diyos doon, iba-ibang pamamaraan, iba-ibang sistema, ang gusto lang man niya, walang isa man sa atin ang mapahamak sa impyerno. Salvation lang po talaga. Kung bakit namatay si Jesus o bakit pinatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo for the sake of salvation ng humankind. Ito lang po yung purpose. No? So ito rin ang iba-ibang pamamaraan ginagawa natin. So kung ano man nalaman mo, testimony mo, paano ka naging Christian, pwede mong i-share sa taong yan at pwede silang maligtas. Tayo po tumayo para sa panalangin. Ay, bago pala, sige, nakatayo kayo para makita. Pasalamat lang ako sa inyo doon sa nangyari nga sa akin. Kasi ang unang ginawa ng Diyos sa akin, let the church know. So nag-message ako sa group chat na ipag-pray niyo po ako at na mild stroke po ako. At naramdaman ko po yung prayers niyo, kaya salamat. Salamat po sa panalangin ninyo na tunay nga po na tandaan ninyo, our God is a living God. Wala pong imposible. At nakita nyo ang testimony na nakapagsalita ako, although medyo hindi pa 100%, pero ano na yan, 99.99999. Konti na lang po by the grace of God. So salamat sa Panginoon at salamat sa prayers nyo. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Unang-una po, O Diyos, yung personal na pasasalamat ko po sa iyo. Marami ng beses po, pero ito po kakaiba. Maybe because of my age, maybe because yun nga po, yung nalock po yung pinto, wala makapasok sa church, hindi po ako makakilos. Pero nakita ko po yung kapangyarihan mo na tunay nga po na hindi mo inaalis yung paningin mo po sa amin. At tunay nga po, O Diyos, na mahal mo po kami ng walang kondisyon. At tunay nga po, O Diyos, yung kapakumbabaan na inutos mo po sa akin na i-message ko po yung church. Humingi po ako ng panalangin sa kanila. Na usually ako po yung nananalangin sa kanila. Pero this time, tinuruan mo po ako ng kapakumbabaan. It's a different kind of humility po na sinabihan mo ako, sabihan ko yung ICF family na ipanalangin ako kasi nasa critical condition po ako. Kaya salamat po, Diyos, muli pinakita mo po yung katapatan mo po, hindi lang sa akin,
kahit dito po sa iyong simbahan. Nawa o Diyos, maalala po namin ito para hindi lang po mas mahalin ka namin, kundi mas makinig po kami sa iyo. Kasi you know what is best for us at alam po namin na mahal mo po kami. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, tong 2026, mas igit pa po na makinig kami sa iyo, maniwala kami sa iyo, sumunod po kami sa iyo at magpatuloy. At yun na nga po, Diyos, nawa yung pagmamahal namin sa iyo sa 2025, tulungan mo po kami. Higitan po namin yon. Mas mamahalin ka mo namin sa 2026. Salamat po, Diyos, sa iyong salita at salamat din po na makapag-communion kami. This will be our last communion ng year 2025 at next year po, excited po kami kasi napakaganda po ng plano mo po sa amin. Samahan mo po kami, ihanda po namin ang puso namin as we take the Holy Communion. Salamat po, O Diyos. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po mo po. Akala mo mga kampanya sa politics. So bago mag-communion po, you take your time na suriin ang puso. Kung merong kasalanan na hindi hingi ng tawad, this is the time. Bago po mag-take ng communion, hingi ng tawad ano man yung kasalanan na hindi pa naikukumpisan. You check your heart. Kung meron kayong galit, isurrender kay God yan. Kung meron kayong kinasusuklaman, isurrender kay God. Ano man po yung karumihan ng puso natin, pwedeng ibigay sa Diyos ngayon bago mag-take ng communion. Kasi Holy Communion po yan, banal. Merong warning ang Diyos pag nag-communion tayo nang wala sa ayos. Meron po siyang kaparusahan. Sabi niya, karamdaman at yung iba namatay na po sa karamdamang yon. So you take your time bago mag-communion.
Pakitaas po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung umako at tumanggap sa lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pakitaas po yung cup. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil sa dugo mo, nahugasan po